Maraming salamat po. At sa bayan ng Burauen, tawagin po natin sina Angeles Alba, Elvira Pidere, Ruth Serafin at Burauen Mayor Juanito Renomeron. Yung naging evolution ng housing projects dito sa mga biktima ng Yolanda. No? Ito ho, 3,500 units across 8 sites. Okay. What happened to the previous projects of the previous administrations? If you can just give us an update. Actually, ganito na lang siguro, nag-mayor yung asawa ko in 2019. Palabas na siya because she decided na to run in 2022. Nagugulat ako, 2022, nagte-turnover kami ng NHA housing projects. Sa panahon pa ni Pinoy, yung iba sa panahon ni President Duterte. Pero sabi ko, ilang taon na to? 9 years na to ah. That is how long the government actually moves pagdating sa housing natin. Maraming problema. Problema sa contractor, problema sa acquisition ng land, problema sa road right of way. Yung iba natapos na pero walang tubig, walang kuryente. Ba't ako lilipat dyan? Nilagay kami sa malayong lugar. Okay? So all of a sudden, when you actually have a housing area, hindi enough na meron kang one roof and four walls. There has to be a community. And perhaps that is one thing na parating napag-iiwanan. May tricycle ba dito? Meron bang tubig dito? Kami ba mag-iigib? Naabutan pa namin may mga housing project ng Habitat, walang kuryente. So, sinabi ko na sa planning officer ko na yung mga pang-kuryente, pang-tubig, etc. pag napag-iiwanan kasi sayang, kung pwede, tayo na mag-budget din. So marami na kami ngayon kasi hindi lang naman Yolanda eh. Meron tayong earthquake and landslide. So yung mga areas na nilipatan sila kahit temporary, sige atin na yung kuryente, atin na yung tubig. Kaya lang, minsan naman, merong temporary area na paglilipatan. Kakabitan na naman ng kuryente, ayaw na may-ari kasi baka hindi na daw umalis. Kasi temporary lang. So there are many problems with housing. And that's why I tell everybody that you know, pang ilang taon na tayo ngayon, we're going on our 12th year. 12 years ng Yolanda, pagtayo ng bahay, it takes 12 years, isang bagyo wipe out lahat. So, sabi ko, hindi lang yan pagtatayo ng bahay, we have to be resilient. Saan ba natin itatayo? Kasi, ang tagal magtayo, isang bagyo ka lang. So, history nito is that many problems with housing. At yung iba ngayon ang nakakaranas ng magkaroon ng sariling bahay nila. Ito hong 8 housing projects at how are these different from the previous ones na hindi tinirahan o hindi nagkaroon ng community, all those problems you mentioned? Out of 3,500 ngayon, ang awarded at may tinirahan is 1,800 na. Okay. I think the basic difference ngayon is that it is accessible. It has to be accessible. Kung wala ka pang kuryente or tubig, nakikita nilang may ginagawa na, nandyan na. And most of all, ang kabuhayan nila is hindi sila mapipilay at kaya nilang puntahan. Kasi may bahay ka, wala kang kabuhayan, ang pipili ng iba, kabuhayan na lang kahit walang bahay. And that's the problem of the urban people. Hindi ang problema sa rural area. Pero that's a basic problem sa urban area.